Alright, okay, okay. Okay, panoorin natin, tingnan natin. Si Sir Gaby na naman, di ba tapos yung ang issue na to? Bakit nagkalitawan na naman to? Ano naman to? Ay ba? My goodness. Ano naman to? Ah. Hello mga stories! Welcome back sa isa na namang content, mga stories, no? Mga stories na habang akala na marami na unti-unti na lumilinaw, no? Na hiwalay na naging paliwanag sa mga nakaraang araw, di ba? At ano naman tayo sa panibagong layer na gulo nito. Sa totoo lang, no, ito na yung klase ng issue na kapag pinasok ng mga tao hindi direct parties, no, na may personal na connection, no, mas lalo na nagiging magulo, emotional at delikado. Ngayon, dahil ngayon, no, may panibagong kumakalat na naman, di umano, sa mga kapatid ng dating jowa, itong si Miss Ira Lindsay. So, gaya sa inaasahan, no, mabigat ang mga ibinabatong paratang mula Macau, La Union, Baguio, Hickory Shoot, hanggang sa usapang bahay, iPhone, at di umano'y pagpondo pa sa pamilya. Pero bago lahat, no, gusto ko lang malinaw sa inyo, no? Ang mga post, screenshots, at payag na tatakayin natin dito ay base sa kumakalat online at wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa mga sangkot. So, sa mga stories, no, kayo rin po na kayo rin po ang magde-decide at paniwalaan ninyo ba ito kung papaniwalaan ninyo o hindi. Okay? Di tayo rito o hindi ako gagawa ng pelo para manghatol dito. Ginawa ko rito para dito tayo para magsuri, gumamit ng logic, at tingnan kung ano ba talaga ang dapat pag-ingatan sa ganitong klase ng issue. Okay? So, totoo lang mga stories, no? Ito ang klase ng social media issue na madaling paniniwalaan dahil sa napakadetalye. Pero tandaan nyo, okay? Hindi lahat ng detalyado ay automatic ay totoo. Okay? Basahin na muna natin itong post na ito at walang interruption. Okay? So, ito ay kay, post na ito ay Chismis Loves. Okay? Siya yung nag-post ha. Ilalagay sa description yung link na yun. Okay? Sabi dito, kapatid ni dating nobyo ni Aya Lindsay nagbahagi ng pahayag kaugnay sa isyong inuuglay kay Sir Gaby. At sa caption na, no, ayon sa post na kumakalat sa threads, okay, may pahayag manong ibinahagi ng kapatid ng dating nobyo na si Ira Lindsay kaugnay sa isyong inuugnay na kila Sir Gaby at kay Ma'am Elma. Sa kasalukuyan, no, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa mga sangkot. So, kasama ito mga lararo, mga ilan ng mga litrato, mga babae at lalaki na nagtatabi at nakakindi sa camera. So, may ilang screenshot na kainan sa ramen at restaurant na bilog na higit ng 2 babae. At ang mga di umano'y sunod-sunod na pahayag mula sa taong nagsasabing kapatid siya ng dating nobyo. Ngayon, tignan natin yung babasahin natin, no, itong na to. So, itong una, ayan yung magkasama dito. So, ano pala yung okay, tapos yung next naman, ito yung sinasabi dito. Sabi niya dito, okay, meron siyang caption sa baba. Sabi niya, I just saw this on threads, ramen with the girl and her friends. If I were Elma, I'd be suspicious right from the start. Explain yourself, sir. Okay. So, tingnan natin yung next. Sabi niya dito, ito ay parang katulad din ng parang notepad, kumbaga, ito yung sinabi niya. Lumabas din, sige, pagtungin si Sir Gaby. Lumabas din ang issue nila, matagal ko nang alam yan. Ayoko lang na sa akin magsimula. Ngayon, malalaman ninyo kung bakit galit na ganit kayo kay Sir Gaby. At almost 2 years ko na yan binabasa sa lahat ng post niya. Ako lang naman ang kapatid ng BF ni Ira Lindsay Nilares po. Opo, totoo. Lahat yan. Ay, kuya ko, mahal na mahal yung babae na yan. Kaya pala nanlalamig na babae kasi may nagpapainit na si Sir Gaby.
Okay? Next naman, sabi niya, sobrang depressed ang inabot ng kuya ko sa nakaisip sa mga yan. Yung Macau nila, totoo yun. Okay? Kasama ni Gavin, ang magaling na ex ng kuya ko. Yung nag-challenge sila na aalis mag-isa, kasama din ni Sir Gavin, ni Gavin, ang ex ng kuya ko. Nagbagyo si Gavin mag-isa sa LU. Alam niyo yung ibig sabihin LU na yan, magkasa din sila. At ang pinaka-latest, naalala niyo yung mga nag-shoot sila sa Hikal Products, maaga umalis si Gavin sa kanila at pumunta na sa Manila para kitain yung babae. Naisabay lang niya yung pagbili ng bag na iregalo kay Ma'am Elma. Napansin niyo, iniwan niya si Ogab kahit may sasakyan sila, mas pinili niya yung sasakyang angkas. Hindi dahil late na siya sa shoot. Late siya kasi sinulit niya oras niya sa ex ng kuya ko. Todo pabango pa siya at sinasabi niya mabango siya. Nagpapabango siya kahit kapit ang sa katawan niya ang pabangong girl, kaya masayang-masaya siya nung nakapagpalit ng gamit. Halos hindi makapag-start ng shoot ng Hikari kakantay dyan kay Gavin. Okay? Hindi ko naman gusto i-bash din si Ma'am Elma. Kasi nababash ko siya kasi tanga siya. Matagal na niyang alam niyan, mas pinili niya pang magpakamanhit, may pang sakay-sakay pa sa helicopter. Ulul! Yung issue about sa house and lot at iPhone 7 at nagpondo si tatay ni girl during election. Totoo lahat yan. Isang beses dumalo ng LU si Sir Gavin. Ang bahay nila at girl para piyesta sa daming ng pagkain. Matagal na yung issue ngayon, naintindihan nyo ako kakabash kasi kuya ko ang niloko niya. Okay. So, yun. Okay, so yun yung sinabi niya dito, no? At yun yung kanyang statement. Pero, again, this is a cryptic post lang to. Hindi natin alam yung ng final statement dito. Hindi pa official dito. Ito ay di umano ha? Di umano. Ngayon, basahin natin ang mismong kumakala sa payag na walang interruption. Sabi nga dito, I just saw in on threads, ramen and the girl in the press. Amber Emma suspicious right now. Yun. Okay. Una pa lang yun, lumalabas din yung pinagtatanggol ni Sir Bin, lumabas din yung issue nila. Matagal ko na alam niya. Ayoko na sa akin may simila. Okay? Ngayon, alam, dami yung, okay, ito pala yung sinabi ko ngayon. Okay, yung kanyang sinabi ko. Okay, mga stories. Ito yung aking direct chunk take, no? Unang-una, ito yung mabigat pa rin, ito yung mabigat pakinggan. Pero hindi pa rin na ito automatic na katotohanan dito. Take note, dito pa rin ito automatic na katotohanan. Ito ang gusto kong idea, no? Kapag ang taong lumalabas na nagsasabing kapatid siya ng ex, matagal na niyang alam, may mga specific siyang detalye, at may personal siyang galit, natural lang na maraming naniniwala agad. Kasi ang dating ay insider ito, okay? Pero mga stories ito hindi porket personal ang source nito, ibig sabihin verified na. Okay? Take note, tandaan nyo, hindi porket personal ang source nito, ibig sabihin verified na. Hindi ganon, okay? Minsan, ang mga taong pinakamalapit sa sakit, sila rin ang pinaka-emotional magsalita. At kapag emotional ang isang tao, pwedeng totoo ang ilan. Pwedeng may halong galit ang iba, at pwedeng magpapalala ng kwento dahil sa sama ng loob. So, huwag tayong padalos-dalos dito, okay? So, pangalawa, yung detalyado hindi laging ebidensya dito. Kasi ito yung problema sa social media. Kapag may sobrang detalyado sa kwento like Macau, Baguio, La Union, Hikari shoot, angkas, babango, bag, house and lot, iPhone, electro, pangdig, blah blah blah, diba? Ang dating agad dito, ay, ang daming detalye, ibig sabihin, totoo yan, diba? Hindi po ganyan kasimple, okay? Hindi ganyan kasimple.
Ang daming detalye na pwede sabihin natin totoo, may halong totoo, at medyo may weaponized chismis na pinapalawak para mas kapanipaniwala. At dito tayo dapat maging matalino dito. Kasi kung lahat ay detalyadong post ay paniniwalaan lagad, edi wala nang due process sa social media, screenshot pa lang, guilty na agad eh. Diba? Tsaka, pangatlo, itong tono ng pahayag na hindi natural, galit na galit. At at mahalagang napansin ko ito na yung mismong nagsasalita ay aminadong matagal nang nagbabash, may personal na connection sa ex, may umabot sa puntong minura na tinawag na tanga si Ma'am Elma, di ba? At dito ako natitigil, okay? Kung ang goal mo ay ilabas ang katotohanan, bakit mo i-insultuhin ang posibleng biktima rin? Okay? Kung ang gusto mo ang justice para sa kuya mo, bakit pati si Ma'am Elma binabadatan mo ng ganyan? Okay? Ito para sa akin lang ito ang nagpapahina sa credibility ng statement. Hindi ko sinasabing automatic fake siya, hindi ganoon. Hindi siya hindi ko sinabing automatic na fake na siya, okay? Ay pero sinasabi ko dito na obvious na emotional bias. Okay? At saka sa mga stories natin, kapag may bias, kapag may bias kasi, mas lalong kailangan ng pag-iingat. Okay? Pangapat, yung totoo man yung mga sinasabi, nagpakalala nito. Kung totoo man yung sinasabi niya. Okay? Mga stories maging honest tayo. Kung sakaling totoo ang mga paratang na ito, na matagal na palang may pagkikita, may pagtatago, may pagsasabay sa ibang lakad, at may financial support para daw ma-involve, no? Hindi na ito simple issue na link lang sa picture. Ibig sabihin nito, kung totoo, may pattern, may consistency, at may mahabang panahon sa pagtatago, okay? Kung totoo ito, no, masasabi ko lang dito, no, napakasakit ito kay Ma'am Elma dito. Kundi pati doon sa ex-boyfriend na idinadawit sa mga pamilya at sa mga taong pinaniniwala na ang narrative. Pero ulitin ko, if true, dahil hindi tayo pwedeng umasta na para bang tapos na ang kaso. Okay? Number 5, panglima, kung hindi naman ito totoo, no, sobrang delikado ng ganitong klaseng post, okay? At ito lang kabilang side dito. Sipin nyo, no, kapag hindi pala to totoo, ano ang epekto dito? Sira ang pangalan ng tao, sira ang mental health, sira ang pamilya, sira ang public image, at kahit mag-deny ka pa, may mancha na yan. No, ganito kalupit ang internet. Okay? Kaya ako dyan, no, bilang commentary channel, ito sa aking channel Mag Stories, no, hindi ako pwede nang magsasabi rito na, ayun na, final na, guilty na. Hindi ako ganon. Hindi ganon. Kasi ang pwede kong sabihin ay mabigat ang allegations, pero may allegations pa rin ito. Okay? At sa mga sa mga mature na audience, sa mga ka-stories natin diyan na mature na mag-iisip, open-minded, no, dapat marunong maghintay ng actual confirmation. Hindi yung puro adrenaline na rage lang. Okay? At saka panganim, ang pinaka-importanteng tanong ngayon ay ito. Nasaan ang official proof? Hindi lang kwento, hindi lang post, hindi lang, alam ko na yan noon pa. Nasaan yung malinaw na timeline? Nasaan yung independent confirmation? Nasaan yun? Nasaan yung actual receipts na hindi screenshot lang ang rant? At saka yung nasaan yung statement mula sa taong direct involved? Nasaan na yun? Diba? Kasi sa totoo lang, kahit gaano kahaba ang payag,
kung wala namang matibay na patunay, mananatili itong circulating theory. At saka hindi pa established fact. Diba? Ikapito, advice ko kay Sir Gavin sa mga kampo nila, tigilan ng mga malalabong messaging. Okay? Ito ang totoo. Bawat araw na walang malinaw sa sagot nito, mas dumadami ang taong gumagawa ng sariling kwento. At kapag ang public communications mo ay delayed, vague, emotional pero kulang sa specifics, ang audience mismo ay puno ng blanco. Okay? Kaya kung may gustong silang linawin nila na maayos. Hindi yung paunti-unti ng paapyaw pero puro damage control ng dating. Naku. Pangulo, advice ko rin sa mga audience, huwag gawing courtroom ang comment section, pakiusap lang sa inyo. Utang loob. Mga stories, hindi lahat ang galit ay katotohanan. Hindi lahat ang denial ay kasinungalingan. Minsan ang totoo nasa gitna. Minsan ang kulang, minsan may sobra. Minsan may mga taong ginagamit ang social media para gumanti, hindi para tumulong sa katotohanan. Kaya wag agad-agad na manira, mag-dox, mag-harass, o magpanggap ng hawak na ninyo buong kwento. Kaya mga stories, ito yung ating huling objective dito. No? Una, yung kumakalit na pahid na mabigat, emosyonal, at punong-puno ng detalye. Kaya hindi ako nakapagtaka na maraming tao ay napapaniwalaan. Okay? Pangalawa, pero bilang mapanuring audience, kailangan natin tandaan na ang personal na galit ay hindi kapalit na ebidensya. Pangatlo, kung totoo man ang lahat na ito, lalabas sa matitibay na patunay. At kung hindi naman, malaking aral ito sa lahat kung gaano kadaling wasakin ang buhay ng isang tao. Gamit lang ang social media at emotional na bayad. Pangapat, ang pinakaprangkang advice ko dito, huwag ninyong ipagpalit ang katotohanan sa thrill ng chismis. Dahil sa chismis, masarap sa simula, pero kapag mali pala, may totoong buhay na sisira. Panglima, kung totoo may kasalanan ang kahit sino sa issue na to, dapat managot. Pero kung hindi pa klaro, huwag muna tayong magpakalasing sa haka-haka. Okay? Pero mga stories, anong take nyo rito? Sa tingin ba nyo mabigat ang kapanipaniwala ng payag na ito dahil sa dami ng detalye? O sa itong halimbawa na sobrang emotional na post ng kailangan pang salain na mabuti bago paniwalaan? Comment down below sa inyong opinion, pero gaya po, paalala, keep it civil and keep it real. Kung gusto nyo mga ganitong usapin, galing ni Sir JB na sa playlist. May playlist ako doon kay Sir JB, Don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click notification button sa ating baba. As always, mga stories, thank you, and have a good night, stories. Bye!